Ito ay isang totoong kwento. Isang 15 years old na batang lalaki na nagngangalang Morris ang nagpasya na tuklasin ang Yamamoto Cave dahil sa sobrang dilim sa loob nawala lahat ng direksyon niya. Higit pa rito, dahil medyo makitid ang kuweba, hindi niya namalayan na mali ang daan niya na kalaunan ay humantong sa isang dead end. Para kay Morris, ang Yamamoto Cave ay pamilyar na sa kanya. Madalas siyang bumisita doon kasama ang kanyang kapatid para manigarilyo ng palihim. Kaya nang nalaman niya na maaari niyang galugarin ang kuweba kasama ang kanyang mga kaibigan, na-excite siya. Sa totoo lang, ito ay bahagi sa kanilang school trip. Ngunit habang nasa daan, nabutas ang gulong ng bus at nagpasya silang lumipat sa destinasyon sa Yamamoto Cave. Ang pasukan sa kuweba ay kahawig ng bibig ng isang nilalang. Sa entrance, mayroong isang paunang espasyo na 25 metro. Sapat na malaki para makatayo ng tuwid ang lahat. Dahil ang laki ng kuweba ay sapat, madaling nakapasok si Morris at ang kanyang mga kaibigan. Puno ng excitement, pinangunahan ni Morris ang grupo habang ang kanyang mga kaibigan at guro ay nakasunod sa likuran. Sa kanyang pagsulong, unti-unting lumiit ang lagusan. Pinipilit siyang yumuko at tuluyang gumapang. Sa isang tiyak na punto, ang lagusan ay nagsanga sa dalawang direksyon. Napansin ni Morris ang isang malaking bato sa unahan at inisip na iyon ang tamang daan. Walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang sumulong. Walang kamalay-malay na wala na pala ang mga kaibigan niya. Habang ang lagusan ay naging mas makitid, kailangang gumapang ni Morris sa lupa. Napagtanto niya na siya ay nakulong sa makitid na espasyo. Nagsimula siyang makaramdam ng takot at tumawag sa kanyang mga kaibigan. Ngunit walang tugon. Doon niya napagtanto na masyado na pala siyang lumayo at ganap na nahiwalay. Sinubukan niyang magpatuloy sa pagsulong sa paniniwalang makakahanap siya ng mas malaking espasyo para makaikot at makalabas. Gayunpaman, wala siyang ideya na siya ay patungo sa mas maling daan. Sa pagsulong niya, may nakasalubong siyang dalawang bato at sumiksik sa pagitan nila. Biglang lumipat ang isa sa mga bato sa ilalim niya at nadulas siya sa isang posisyon kung saan siya ay naging ganap na na-stuck. Nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang masaklap pa, siya ay natrap ng nakabaligtad. Ibig sabihin, habang tumatagal siya sa posisyong ito, mas dadaloy ang dugo sa kanyang ulo at puso na posibleng magdulot ng cardiac arrest. Ilang oras na ang lumipas mula nang matrap si Morris. Nag-aalalang naghihintay ang mga kaibigan niya sa entrance ng kuweba nang hindi pa siya bumalik. Nagpa siya ang guro na pumasok sa kuweba para hanapin siya. Gayunpaman, dahil sa makitid na espasyo, ang mga paalang ni Morris ang nakikita ng guro. Bagamat buhay pa si Morris, ang mga antas ng oxygen sa kuweba ay patuloy na bumababa at ang restricted space ay naging imposible. Ang pinakamalaking problema, ang guro ay walang karanasan sa caving. Kung magbabakasakali pa siya, maaari din siyang matrap. Gayunpaman, sinubukan niyang humanap ng solusyon. Ilang beses na sinubukan ng guro na lagyan ng sinturon ang mga paa ni Morris at kalaunan ay nagtagumpay. Sinimulan niyang hilahin pabalik si Morris, ngunit pagkatapos mahila ng ilang pulgada, naputol ang sinturon. Mas lalong lumalim si Morris. Ang pagtama ng ulo niya sa dingding ng kuweba ay nagsimulang magdugo. Lalong naging kritikal ang sitwasyon. Sa sakit, nagsimulang sumigaw si Morris. Nagpasya ang guro na lumabas sa kuweba at humingi ng profesional na tulong. Gayunpaman, hindi rin maabot ng mga rescue expert si Morris dahil sa kanilang katawan. Kaya imposibleng magkasya sa makitid na lagusan. Upang matiyak na buhay pa si Morris, paulit-ulit na sinubukan ng mga rescuer na makipag-usap sa kanya. Ang tagumpay ay nakasalalay sa sariling kooperasyon ni Morris. Ang mga rescuer ay nagdala ng generator at isang hose ng oxygen sa kuweba sa pagbibigay ng liwanag at sariwang hangin na makabuluhang nagpagaan sa pagkabalisa ni Morris. Pagkatapos ay sinubukan nilang gumamit ng lubid para hilahin siya palabas. Ngunit dahil sa kakulangan ng visibility at sa masikip na kondisyon, ang proseso ay lubhang mahirap. Pagkatapos ng ilang oras na pagsisikap, nagawa nilang isecure ang lubid sa mga paa ni Morris at nagsimulang hilahin. Gayunpaman, dahil sa makitid na lagusan, ang lubid ay patuloy na nadudulas sa kanyang mga paa. Sa puntong ito, isa, 14 years old, na batang lalaki na nagngangalang Mike na kasing katawan ni Morris, nagboluntaryong tumulong. Matagumpay na naitali ni Mike ang lubid sa katawan ni Morris. Sa pagtutulungan ng lahat, sa wakas ay nahila nila si Morris pagkatapos ng 26 na oras. Sa pagsisika, bagamat nakaranas ng ilang gasgas, nakatakas siya ng walang malubhang pinsala.